Hello guys, what's up? I'm here at the Bellevue Hotel dito sa Quezon City and we are having the year-end planning for the team. Pero I'm taking a rest kasi as you see, namamaga yung right cheek ko kasi nagpabunot ako ng ipin. So, takot ako talaga sa syringe eh. Sobrang takot ako doon mula pagkabata. May phobia ako sa syringe. Pero kailangan ko siyang patanggal kasi impacted yung wisdom tooth ko na higa. So kailangan ko siyang patanggal. Ang sakit. Tapos damay buong katawan mo para maayos na rin yung ipin ko kasi kita niya naman, di ba? Sungki-sungki ako. Habang nagpapahinga ako, I realize something na kapag may gusto kang baguhin sa buhay mo, may kasama talaga siyang pain. Hindi pwedeng maayos yung ipin mo na hindi mo mararanasan yung pain. Unless you are born gifted ka na, pinanganak. Maayos ipin mo, walang problema doon. Kaso syempre, may effort ka pa rin na alagaan mo siya. And same scenario in life. Sa buhay natin, kailangan mong maranasan yung pain and i-correct yung mga bagay na mali. Like ito, mali yung pagtubo ng ipin ko, malalaki masyado. So, kasalanan ko ba yun? Hindi, no? Pero masakit siya pag kinorek mo. Kasi, wala, hindi ko naman kasalanan na lumaki yung ipin ko eh. Madami masyado yung ipin ko, hindi kasya sa bagang ko. Nature yon. Huwag mong itry kontrolin yung mga bagay na hindi mo control. Kung ano yung control mo, yun yung gawin mo. So dahil kontrolado ko magpabunot, kailangan ko mag-undergo doon para umayos yung kalagayan ng ipin ko. In life, kung gusto mong may magbago sa buhay mo, kailangan mong dumaan sa pain. Pain of what? Pain of changes. Pag nagbago ka, masakit sa loob mo yon kasi uncomfortable siya. So dahil uncomfortable siya, pagbabago din yung environment mo, pagbabago yung pagtanggap sa'yo ng tao, yun yung pain naman dun sa change in life. Isa yun, mawalan ka ng kaibigan, mawalan ka ng mahal mo sa buhay, minsan di ka maintindihan ng kamag-anak mo, pero kasama yun sa pain eh. Kung hindi mo naman siya i-embrace, you will not change. If you will not change, nothing will happen. Di magbabago for the better. Kasama siya sa pain. And another pain is kailangan mong mag-undergo ng mga struggles in life, challenges in life. Habang ginagawa mo yung pagbabago sa buhay mo, may mga test na mangyayari. Test ka ng buhay. Bibigyan ka ng challenges ni Lord. Pero ang maganda naman kay Lord is that di ka bibigyan ng challenge na hindi mo kayang lagpasan. Like, for example, you have a business, decide to start a business, and then nalugi ka. So, masakit siya in your part, pero may lesson doon, ba't ka nalugi? So, that lesson will make you a better person. Kasi, in the second attempt mo in the business, may natutunan ka na, maa-apply mo na. Maiiwasan mo na yung ganong pain. Parang sa ipin, binunot na, maiiwasan ko na yung ganitong pain kasi wala na eh. Wala nang tutubo na masakit, di ba? You need to be ready in pain and expect pain if you want to change in life or if you wanna change your life. I-expect mo na may masakit kang mararanasan, masakit kang pagdadaanan, masakit na may experience, masakit na mga desisyon sa buhay na kailangan mong pagdesisyonan and sacrifice. Like now, no? Sacrifice. Di ako makakain, lugaw lang nakakain ko. Sarap ng breakfast kanina, di ako makakain. So, sacrifice. Alam naman ninguya ako yan, di ba? Masakit. But anyway, ganda, no? Pag positive ka sa buhay, positive lahat ang makikita mo sa buhay mo. And that's one of the positive thing na kailangan mong maintindihan in life. That's all. God bless. Embrace pain. Bye-bye.